Magandang umaga po sa inyo, Commodore. Hello, Sir Alvin. Magandang umaga at magandang umaga sa iyong mga taga-subaybay. Opo, naku, pasensya na po at medyo yung boses ninyo ay natutulog pa. No? Ginising ba namin kayo ng maagang maaga, Commodore? Hindi, okay naman. Did you expect the reaction of China na umabot ba sa pagpapatawag ng ambassador natin doon dahil sa mga pinagsasabi daw po ninyo? Alam mo, ako para sa akin, because we've been doing this for more than 3 years already, no? So para sa akin, I never expected na magiging ganito ang reaction ng China because before, they have just been ignoring, no? We all thought initially the reputational damage will be a concern for China and that they're not going to react. Pero ngayon, parang I'm really surprised, no? Na ginamit pa nila yung caricature as the turning point ng kanilang diplomatic protest. Ano po ba yung punot dulo, Commodore? Pakikwentuhan nyo nga po ang ating mga viewers at mga listeners. Ano bang pinagpuputok ng butsi ng China? In particular, anong klaseng lecture ba ang ginawa ninyo na ang kinagalit nila? Well, Sir Albino, even before the caricature, no, na lumabas na yan, kung makita mo yung Chinese embassy social media as early as I think before Christmas or bago matapos ang taon, tinatag na ako ng Chinese embassy. Every time na may incident tayo, they would respond back na hindi daw totoo to, ito yung totoo nangyari. And para sa akin, simula nung nagkaroon tayo ng bagong ambassador ng China, no, talagang his mission really is to target transparency, to be as noisy as he is right now and have much more louder presence in the social media. And then nagkaroon ako ng lecture sa College of St. Benilde, and it was a slide asking why the Chinese government remains to be bully. So there are three satirical images doon, no, na trying to explain why Xi Jinping choose to be still a bully, no. So, yung unang image doon, it was Xi Jinping staring at the flags of United States, EU, Japan, and other allies. No? So, my first explanation there is that despite of the transparency effort, Xi Jinping chose to be bully because he wanted to test the limit of other Western countries. No? Those who express condemnation every time na meron tayong publication ng incident. And then there's a second image there, flexing his muscle. I argued na the other reason is because Xi Jinping still wants to be seen as a strong man for his domestic audience. No? Alam naman natin for any regime, particularly for authoritarian regime, they always wanted to be the strong man so that people won't think na he can be challenged. Tama. And at the same time, ang sabi ko, he's flexing his muscle because he cannot afford other Southeast Asian countries to follow the same level of transparency that we're doing. Whether they deny it or admit it na masakit na ang ulo nila sa transparency, you can just imagine kung lahat ng Southeast Asia, no, na hinaharas nila will also do the same. And then the third picture, Xi Jinping is holding a Philippine boat, no, indigenous boat. Ang argument ko dito, why Chinese government choose to be bullies because despite of transparency, it's because he wanted to break the Filipino spirit. Na para sa akin, we are being transparent, and for him, kahit anong level ng transparency natin, he would exert enough level of aggression because he wanted to put an end on transparency. He wanted to pressure the government to stop all this. So that's the story behind those three satirical images na yan. So parang nagpapakitang gilas yung bagong ambassador. Paano ba ibig kasi ang pangalan ni Ambassador Jing Chuan? Kien? Ano ba pronunciation nito? Hindi Kwan to, di ba? Chuen. Sorry, Ambassador. Hindi ko po maayos mabigkas yung apelido ninyo. Pero spelling Kwan. Sa amin kasi may Kwan eh. Yung kainan yan eh. Kwan, masarap yun sa Negros eh, yung Kwan. Ano? Hindi po, parang Chien. No? Parang ganun ang apelido nyo. Ano? So parang nagpapakitang gilas lang si Ambassador Commodore J.
Alam mo, para sa akin, Sir Alvin, no, mga unang araw na ginagawa nila sa akin na tinatag ako sa Chinese Embassy social media, I was really thinking na baka nga ginagalingan lang ng bagong ambassador, no? He really wanted to be noticed. And then eventually, etong mga nakaraang araw, it reached the center of gravity of Beijing, no? Talagang sinamo ng ambassador natin, and with all the might ng MOFA and the Ministry of Defense nagsalita na rin, I realize hindi to sa level lang ng embassy. I think this all goes up to the level of the Chinese Communist Party, no? Para sa akin, wala namang everything that is being done ng mga little Indians or soldiers ng Chinese government has to be approved by the topmost leadership ng Chinese government. Oo, Para sa tama akin, yun. it goes up to Beijing. Yeah. Ang objective nila dito is really to counter the transparency efforts, to make us all believe na these are just propaganda of the Philippine government, and most importantly, to pressure the government to stop all this, for us Opo. to not to publicize anything that is happening anymore. Kaya ang tanong, bibigay ka ba? Ibig sabihin, matatakot, mai-intimidate ba tayo dahil nag-iingay itong China ngayon na pati ang ambassador natin ipinatawag pa doon. At surprisingly, marami pa silang supporter na mga kapwa din natin Pilipino na sabi ko kanina sa intro, hindi ko talaga lubos maisip na tayo na yung inaapi and yet may kumakampi pa sa nang aapi. That's unthinkable. Alam mo, nakakaduda pa, Sir Alvin, no? Kung anong linyahan ng embassy, kung anong linyahan ng Chinese government, yun din yung linyahan nito mga trolls na to, no? Alam mo, para sa akin, kapag soulless troll, yung tipong pag clinic mo yung social media profile, nakalock, ilan lang ang friends, bagong created na account. Para sa akin, yung hindi nakakasama ng loob kasi at least siguro iniisip ko, kailangan niya lang talagang kumita ng pera, may maisaing na kanin sa pamilya niya. Iniintindi ko na lang eh. Pero kung ikaw, social media influencer ka, at alam natin na supporter ka ng nakaraang administrasyon, no? At talagang all out ka na ginigiba mo ang transparency efforts, dinidiscredit mo ko, sinisira mo ang image ko. It really made me think na parang tipong Pilipino ba talaga itong mga to? O talagang panatiko lang na nakaraang administrasyon? So kaya ang tanong, Commodore, may intimidate po ba kayo? Maghihinay-hinay po ba kayo because of what happened? O hindi tuloy ang laban? Kung ano ako, yun ako, and I will continue to speak against injustice. Ang sinagot ko na yan, Sir Alvin, no? Sabi ko, transparency is never a provocation. Ang inilalabas natin sa media na suportado naman, meron tayong resibo, meron tayong video, meron tayong photo. And higit sa lahat, no? Meron tayong eyewitness account ng mga media friends natin, mga kasama mo sa trabaho, na naglalahad ng insidente sa West Philippine Sea. Wala tayong maling ginagawa dito. We're just after the truth, no? Ito ang katotohanan na inilalabas natin sa ating mga kababayang Pilipino into the international community. Ang may mali dito ay kung sino ang nanghaharas, sino ang nambubuli, at sino ang nagva-violate ng international law. And that is the reason why Chinese government wants to suppress our transparency. Okay. Gaya ng obligasyon ng ating mga kasamahan sa media, no? The more na dapat nating ilabas ito, because this is actually the truth and everybody deserves ang ating katotohanan pagdating sa issue ng West Philippine Sea. Well said, mabuhay ka. Tuloy-tuloy lang, Commodore. Maraming salamat ha. Thank you po. Thank you, Sir Alvin. Mabuhay kasi Commodore J. Tarial ang tagapagsalita po for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. Thank you.